Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Angelo Gertrude. Nakuha naman noong 2022 sa loob ng isang gusali kung saan siya ay nagtatrabaho noon. Ayon sa kanya ay trabaho niyang mag-sanitize sa kanilang kumpanya at isang araw nga ay bigla na lamang siyang may naramdamang kakaiba. Kung kaya naman naisipan niyang mag-video at nagulat siya sa kanyang nakuhanan. Sobrang lakas ng pwersa. Pasensya na po sa disturbo. Alis na po ako. Salamat po sa disturbo. Mga kaibigan. Wala ako. Bye. Mula sa bidyong ito ay nagawang makunan ni Angelo ang mabilis na pagdaan ng isang pulang imahe mula sa loob ng isang madilim na kwarto na hindi naman niya nakita nung mga sandaling siya ay naroon. Ayon kay Angelo ay wala siyang ideya kung ano man ang nakunang ito ng kanyang kamera, pero nanindigan siya na ang bidyong ito ay totoo at hindi ito gawa-gawa lang. Pero malaya pa rin kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Megan, at ayon sa kanya ay mula di umano ito sa isang lalaking Australian. Nakuha naman noong 2013. Ayon sa kanyang kwento ay nakarinig di umano siya ng mga ingay sa paligid ng kanyang property na malayo sa iba pang mga kabahayan, at para sa kanyang seguridad ay naisipan niyang mag-video nung gabing ito, pero hindi niya inaasahan kung ano ang kanyang makukuhanan. Whoa. Holy crap. What do you want? Why are you walking away? Mula sa bidyong ito ay nagawa niyang makuna ng animoy isang nilalang na may itsura na nahahawig sa tipikal na depiksyon ng isang alien na sandaling makikitang tila nagmamasid lang sa kanya pero naglakad din papalayo kalaunan. Ayon sa ating sender ay naniniwala di umano ang uploader ng bidyong ito na posibleng ito ay isang alien na naligaw di umano sa kanyang property. Gayunpaman ay wala naman di umano itong ginawang kakaiba at hindi na ito muli pang nagpakita sa kanya. Pero isa nga kayang tunay na alien ang makikita mula sa bidyong ito. Kayo na ang bahalang humusga. Ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong ay binisita ang isang abandonadong meat processing factory sa China na ipinasara sa di malaman na dahilan. Ayon sa mga kwento, ilang taon matapos nitong maabandona ay tuwing sumasapit ang gabi ay tila ba nabubuhay muli ang pabrika at makakarinig ka ng mga ingay sa loob nito na animoy may mga tao pa rin na nagtatrabaho dito. Kung kaya naman sinubukang mag-imbestiga dito ni Xiaolong habang siya ay naka-livestream para alamin kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito.什么都有动静，谁给里边呢？谁呀？
谁搁里边呢？出来！这有人啊！谁搁这里边呢？哎，哎呦我操！谁搁里边呢？哎哎哎！哎，里边。我操！滚出来！Nagumpisang makarinig si Xiaolong ng mga malalakas na tunog na nagmumula sa paligid ng pabrika na animoy may iba pang taong naroon bukod sa kanya. Sinubukan naman ni Xiaolong na hanapin ang pinagmumula ng mga tunog na ito pero wala naman siyang nakikita na kahit na sino. 我操！哎，这里边有什么东西？滚出来！出来！哎，我看一下这是啥啊？那没事儿。温度衡量器。锈死了。
我操！我操！这里边我进来这儿，这个声音就大。那个厕所里边有道门已经烂掉了，我下来这儿不可能这么大的风。我操，这里边谁搁里边呢？出来！我操！赶紧起！哎！我操！我操！Muling nakarinig si Xiaolong ng mga ingay, pero nag-umpisa na rin niyang makunan ang paggana ng mga makina sa pabrika. Yun ay kahit matagal na itong abandonado at wala ng kuryente sa loob nito.啥事？呼呼的声，听见没？这是大喇叭。我操！
Muling nakarinig si Xiaolong ng mga ingay at sinubukan niyang sundan ang pinagmumula ng mga tunog na ito. At dito nga ay nakita ni Xiaolong ang pagdaan ng animoy isang tao na may puting kasuotan mula sa bintanang ito. Agad-agad naman na tumakbo si Xiaolong patungo sa lugar kung saan ito nagpakita at wala naman siyang nakitang tao na naroon. Pero hindi pa dyan nagtatapos.这里边还有。 来给这个看着我的。Nakita ni Xiaolong mula sa loob ng storage na ito ang mabilis na pagdaan ng animoy isang tao na may puting kasuotan. Sinubukan pa rin naman ni Xiaolong na lapitan ng storage at mula nga sa bahaging ito ay muling makikita ang animoy isang tao na tila ba nakatitig sa kanya. At nang pumasok na si Xiaolong sa loob ng storage ay bigla na lang nagsara ang pintuan at sandali siyang nakulong sa loob nito. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Xiaolong sa kanyang livestream ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong pabrika na ito sa China. Mga multo nga kaya ang nagpakita kay Xiaolong nung gabing ito. Kayo, ano sa palagay nyo? May isang TikTok user na nagngangalang Kyle Anthony ang nagbahagi ng ilang video sa kanyang TikTok account tungkol sa crawl space ng kanilang bahay. At sa mga hindi nakakaalam, ang crawl space ay ang maliit na espasyo ng ilalim ng mga bahay kung saan pinapadaan ang mga kable at mga tubo. At sa maliit na espasyong ito ay maaari ding magkasya ang isang tao kung sakali man na may kailangang kumpunihin. At nagsimula nga ang kwento ni Kyle Anthony matapos ang isang gabi na makarinig siya ng mga tunog na nagmumula sa loob ng kanilang crawl space.
Mula sa bidyong ito ay maririnig nga ang mga kakaibang tunog na nagmumula sa loob ng kanilang crawl space na animoy may kung anong naroon sa loob nito na gustong lumabas. At ilang araw nga matapos itong may upload ni Kyle ay sinunod niya ang payo ng ilan sa kanyang mga viewers na maglagay ng CCTV sa loob ng kanilang crawl space. At isang gabi nga ay meron itong nakunan na talaga namang nakapangingilabot. I just saw the scariest thing I've ever seen in my life. Watch this. That looks like a person. Sorta. I screenshotted part of it and like brightened the image and stuff. It looks so freaky. Is there a person under my crawl space? Is there some like hidden tunnel where they're getting access to it somehow without opening it? There's nothing else on the camera. There's nobody going in. I don't know what to think. Mula sa bidyong ito nakuha ng CCTV sa loob ng crawl space ay makikita ang unti-unting paglitaw ng isang imahe na animoy isang tao na maya-maya pa ay makikitang umatras at naglaho sa dilim. Ayon kay Kyle Anthony ay wala siyang ideya kung ano o sino ang nakunang ito ng CCTV sa loob ng crawl space. Pero marami sa mga comments sa bidyong ito ang nagsasabi na posibleng isa itong tao na palihim na naninirahan sa loob nito. Kung kaya naman isang araw ay naisipan ni Kyle na pumasok sa loob ng crawl space at alamin kung ano nga ba talaga ang nasa loob nito, pero wala naman siyang nakitang kahit na ano o kahit na sino na nasa loob. At dahil dito ay marami ang naniniwala na posibleng isang multo ang naninirahan na ito sa loob ng kanilang crawl space. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? Ang bidyong ito ay mula naman kay TikTok user Andrew Smith na mahilig maglakbay at magtungo sa mga nakakatakot na lugar kagaya ng mga gubat at abandonadong gusali. At isang gabi nga ay naisipan niyang magtungo sa isang abandonadong kubo na nakatayo sa gitna ng isang kagubatan. At matapos niyang makaramdam na parang may nagmamasid sa kanya, ay sinubukan niyang kumuha ng video. At narito nga ang kanyang nakunan. Mula sa bidyong ito ay nagawang makunan ni Andrew ang hindi lang iisa kundi maraming mga mata na umiilaw sa dilim at tila ba nagmamasid lamang sa kanya na hindi naman di umano niya nakikita nung mga oras na siya ay naroon. Ayon kay Andrew ay matapos niya di umanong kumuha ng video ay agad na siyang umalis sa lugar at nagulat na lamang siya matapos niya itong mapanood. Dahil totoo pala na merong mga nagmamasid sa kanya. Bagamat may mga nagsasabi na baka mga hayop lang ito, ay marami din ang naniniwala na posibleng ang mga ito ay isang uri ng entity o demonyo na nagmamasid kay Andrew. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat. Shoutout sa ating channel members, ang Team Loyal, Zedle PH, Agustin Guban Vlog, Pumpkin Scally, Jumar Safe, Noel Akil, Okutsulin, Benji Kalantas,
at Shara May Lelay. Hi! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!